sa mga puntong ito, mga kapatid, ito'y isang paalaala sa panahong ito na ang 6,000 taon ay natapos na, dumating ang pagsara ng awa, at ang 7 taon ay narito na muli. Isa na namang panahon na ating inintay at dumating siya sa isang hangganan na ang ating pagtitiis ay mawawakasan. 7 taon mula March 20, 2003 ay matatapos sa March 20, 2010. Ang hulang ito hanggang ngayon ay nagiging isang usapin sa marami na hindi nakakaunawa kung ano ba ang ibig sabihin ng mga takdang panahon. Subalit, para sa amin na nag-aral ng hula at sumusubaybay sa bawat itinala ng Biblia, ito ay isang pag-asa, isang katiyakan ng aming buhay na kung papaano simula ng ang Reformation ay dumating sa aming buhay, ay nanatili kaming tumigil sa kabundukan bilang panawagan para sa kanyang bayan, sapagkat ang paghahanda na ating ginawa simula noong 1994 ay paghahanda para sa kanyang pagdating. Kaya kung tayo ay nagpasimula na maghanda at pagkatapos ay ating iniwanan at nagbalikan tayo sa dati nating gawain, ito ay nangangahulugan na hindi tayo nagtitiis hanggang sa wakas. So ano ang maging resulta nito sa ating buhay? Magiging isang kawalan ng pag-asa. Subalit marami ang nadadaya ngayon na nag-iisip pa rin na sila'y ligtas kahit na ang totoo ay hindi na sila na hahanda at ang kanilang buhay ay hindi naangkop sa hinihingi ng Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, tulad nga ng nais kong idiin sa mga binanggit ko na, ang pag-aaral ng hula na ating ginagawa ay paraan ng Diyos upang tayo ay nakakatiyak sa ating katatayuan. Isang bagay na dapat nating unawain kung ano ba ang likas o kaparaanan noong mga pag-aaral o mga paniniwalang hindi naaangkop sa Panginoon. Ating alam at dapat natin maintindihan na ang mga doktrinang hindi sa Panginoon ay mga doktrinang hindi ibinatay sa Biblia. Kaya kapag mayroon kang isang tao nakita o narinig na nagtuturo sa iyo, subalit hindi naman ibinatay sa Biblia, ito'y ibinatay sa kanyang panaginip o anumang kanyang nakita sa kanyang buhay, ito'y hindi totoo. Subalit kung ang kanyang pag-aaral ay galing sa Biblia, ang mahalaga ay puntahan mo ang Biblia na kanyang pinag-aaralan, ang mga talatang kanyang binabasa, at iyong unawain kung yung kanyang naunawaan sa talata ay kagaya din ng iyong naunawaan, at saka mo ihambing ang inyong pag-aaral. Sa ganito, hindi ka mabibigo, kapatid. Subalit, kung ang iyong gagawin, pagkarinig mo ng isang tagapagturo at nabasa mo ang kanyang binasa pero hindi mo na inunawa, o kaya naman pinakinggan mo lamang at hindi mo binasa ang kanyang binasa at ikaw ay nagkomentaryo ng wala na sa kanyang pinag-aaralan, mapanganib, kapatid, ang iyong buhay. At iyon nga ang nangyayari ngayon, na marami sa mga tao ang walang malay na tumututol sa mga katotohanang napapanahon. Marami ngayon ang nag-iintay, subalit sila'y walang pag-asa. Kaya nais ko lang ipakita na sa patuloy na pag-aaral ng Biblia at sulat ni Sister White, nasumpungan ko na ang pandaraya ni Satanas
ay lubos ng nakalaganap, nakatanim sa buong daigdig na ang buong Kristyanismo ay umaasa sa pagdating ng Panginoon, umaasa ng kaligtasan, subalit 144,000 lamang ang bilang na nakita ng Diyos at ipinakita ng Diyos sa tao na talagang kanyang madadatnan na maging angkop sa kanyang kaharian. So gaano kapanganib ito? Milyon at bilyon na mga Kristiyano ang may pag-asa na sila ay maliligtas. Subalit, 144,000 lamang ang tatanggapin ng Diyos na naglilingkod sa Kanya ng tumpak. At paano natin ito natitiyak sa kapanahunan ito? Ito ay sa pamagitan ng isang pag-aaral ng Biblia. Mayroong isang kapatid na tinanong ko tungkol sa kalalagayan natin ngayon. Ang sabi ko sa kanya, alam mo ba, Sister, na ang Diyos ay mayroong iglesia sa kapanahunan ito. At ang iglesyang ito ay may dala ng buong katotohanan na doon tayo ay dapat magiging kabilang. Ang sabi niya ay, ang iglesia ay pwede rin daw yung isa lang. At ito daw ay tatanggapin din ng Panginoon ang bawat isa kahit na hindi nagkakaisa. At ang isa pang sinabi niya na ang iglesyang ito ay hindi mo makikita. Ang sabi ko sa kanya, kung ang iglesyang ito ay hindi makikita, papaano mo malalaman at papaano ka mapapaanib sa isang iglesyang hindi nakikita? Ibig sabihin, dapat alam mo ito upang ikaw ay maging kabilang sa iglesyang ito. Kung ang iglesyang ito ay wala sa iyong kalapit at hindi mo ito kasama, posibleng ang sasabihin ng Diyos na okay lang. Subalit kung nariyan lamang sa paligid mo, kaya lang hindi mo naunawan, hindi mo nakikilala, hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay walang iglesia. Ang ibig sabihin, ang iglesia ay nagkakaisa na mga taong iisa ang pananampalataya. Kaya dito sa ating bansa, ang mga anak ng Diyos na sila ay pinag-isa ng Diyos, ay ito ang iglesia na kanyang tinutukoy na nagdadala ng katotohanan. At ang katotohanan ang magbibigay sa kanila. Subalit, paano natin ito malaman? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia at makikita natin kung sino ang mga taong ito na lumalakad sa mga liwanag sa kapanahunan ito. Kaya patuloy kong sinasabi na ang pagdating ng Panginoon ay hindi ito haka-haka. Hindi natin pwedeng sabihin na ito'y ginawa-gawa ng tao. Ang Biblia ay mayroon siyang kanyang takdang panahon na ito ay isinulat ng mga propeta mula sa Diyos. At ang tungkulin natin ay pag-aralan ito bilang isang karapatan na tayo ay magiging masaya, matuwa sa kanyang nalalapit ng pagdating. Tunay nga, mga kapatid, na ang March 20, 2010 ay napakalaking issue ito sa panahong ito na para bagang ang nangyayari sa bawat isa magiging sa mga nag-iintay, naniniwala sa propesiyang ito, ay nagiging isang kaisipan na lamang ang kabiguan. Kaya sa halip na ang iintayin ay ang pagdating ng Panginoon, ay ang iniintay ay ang kabiguan. Kaya nakakatuwa na isipin na sa halip na tayo mapundar doon sa ang Panginoon ay darating na, ay ang nagiging bukang bibig ay ano kaya? Darating nga kaya? Kaya paano kaya ang maging resulta nito sa ating buhay? Kaya patuloy kong pinagbubulay-bulay at inahamon ang lahat na hayaan natin kung ano ang dumating. Ang mahalaga, ang Biblia ay naghahayag sa atin
ng katiyakan ng kanyang mga programa. Kaya hindi niya tayo pahintulutan na madaya.